Ito ang balita ngayon. Trending at muling pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Risa Hontiveros tila nagisa sa sariling mantika. Matapos isiwalat ng ilang mga source na totoo di umano ang bintang sa kanya sa pagwawaldas di umano nito ng pera ng PhilHealth. Ito'y ayon mismo sa ilang mga vlogger na nagpatunay at ipinost pa sa social media na ginamit di umano para sa kanyang sariling interes at pangangampanya noon nung tumakbo siya sa napakaraming pagkakataon bilang senator ng bansa. Pero bago natin ipagpatuloy ang balita, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa channel na ito. Isang pasabog noon ang nangyaring malamafia di umano sa loob ng PhilHealth, kung saan tila idinadawit na rin ang pangalan ng senador na si Risa Hontiveros. Collateral? Kinakailangan. Guarantor? Kinakailangan. Maraming mga dokumento. Na si Risa Hontiveros na isa di umano sa mga nagwaldas ng pera ng naturang ahensya. Sabi naman ng sikat na vlogger na si Crisette Laureta Chu sa kanyang Facebook account, tunay ang bintang ng mas maraming kongregista at lawmakers sa anomalyang kinasangkutan ni Risa Hontiveros nung siya'y board member pa o director ng PhilHealth. Hindi man raw aminin ni Risa ang kanyang mga ginawang anomalya sa loob ng ahensya. Ngunit may magpapatunay di umano na totoong winaldas ni Risa Hontiveros ang pera ng naturang ahensya. Una sa listahan ay ang tila questionabling advertisement ng PhilHealth kung saan gumastos ng milyon-milyong halaga. Tila hindi naman daw napakinabangan ng mas marami sa ating mga kababayan. Matatandaang maging si former Senator Ernesto Herrera ay isa sa mga hindi sumang-ayon sa paggastos ni Risa Hontiveros sa nasabing budget ng PhilHealth. At noong 2015 ay inilabas mismo ni Ernesto sa isang artikulo na ginamit lamang pang front ni Risa ang pagkakaroon ng advertisement sa PhilHealth para magkaroon ng pagbubulsa ng pera ng kaban ng bayan. Dito na nga isiniwalat mismo ng kilalang sikat na vlogger na si Crisette Laureta Chu na totoo di umano ang bintang kay Risa Hontiveros at patungkol sa nangyayaring anomalya sa loob ng nasabing ahensya, kung saan kasabwat di umano sa nawawalang bilyon-bilyong pisong halaga. Narito ang naging post ng sikat na vlogger na si Crisette Laureta Chu. Maniningil ang kasaysayan, di ba Senator Risa Hontiveros? PhilHealth does not need to put out TV ads starring its PhilHealth chairman. But when Risa Hontiveros was going to run for senator, her ads was always running on TV across multiple channels. Back then, the cost to run the ad was about 440,000. No tax yet, just basic cost per 30 seconds. For 30 seconds, how many times did the PhilHealth ad came out? Former Senator Ernesto Herrera once warned that the Public Health Fund was losing money for advertising during Risa's imminent run for Senate in 2016, as PhilHealth was spending for her information campaign. Kailangan nga naman, Risa ran and lost in 2013. I think she also lost in 2010. She badly needed the PhilHealth platform. One of many ways the previous administration legalized its spending for election using our own money. Many years ago, Loren Regarda will also have PhilHealth ads. As if kailangan ni PhilHealth mag-ad at kailangan si Risa Hontiveros pa talaga during the time she was running for Senate. Kaya pala ang hilig niyong magparatang na propagandist si Duterte kasi kayo mismo government funds ginagamit niyo. So ano ulit, walang kinalaman si Risa Hontiveros sa pang-aabuso sa funds ng PhilHealth? Anong tawag sa garapalang paggamit ng PhilHealth to help boost awareness about Risa? Tapos ngayon, after nakinabang sa PhilHealth, nagnamaang-maangan that she does not know about plunder that happened there. Okay Risa, how did you allow this to happen?
I hope the Commission on Audit breaks down the actual expenditure because this aired for many months. Pero Risa, kung si Duque gumamit ng PhilHealth ads for propaganda, your hypocrite mouth will round off for sure, pretending to be some social justice warrior concerned about spending. Ano, you're not some social justice warrior? Risa, you're just paying off your utang na loob to the administration that finally give you your much-desired Senate set. Buko na kayo, marami pa ang lalabas. So hi everything sa mga ngayon lang politically aware na akala mo paggising nila ng 2016, yung perfect Pilipinas nila, ganito na ang itsura. End quote. Matapos ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng mga netizen na magbigay ng kanilang komento at hinaing sa mundo ng social media. And the netizen posted, pinakamabuting gawin ng PhilHealth para mapakinabangan ng maayos na mga member ang benefits sa PhilHealth. Dapat magpatayo na lang ng mga ospital sa mga magkakalapit na probinsya at lugar sa Pilipinas na mayroong kumpletong mga medical equipment, doctors, nurses at medical workers. Dapat po libre ng hospitalization, pati mga gamot at lahat ng medical test dahil nagbabayad tayo ng taxes at pati PhilHealth. Bakit po sa ibang bansa libre ang pagpapa-ospital basta ikaw ay nagbabayad ng tax sa gobyerno? Dapat ganito din sa Pilipinas ang gawin ng gobyerno natin. Ang mga bills po sa ospital ang nagpapahirap at unti-unting pumapatay sa mga Pilipino na ang nakikinabang lang sa mga taxes at ibinabayad sa PhilHealth ay ang mga corrupt na leaders, empleyado at mga kasabwat na private hospitals ng mga corrupt na mga taong ito. Pwede naman sigurong pondohan at gawin ng gobyerno ito para naman po mapakinabangan ng lahat ng Pilipino at hindi sa iilang korap na mga tao lamang ang nakikinabang at nagkakaroon din lagi ng palakasan kapag may kakilala at kamag-anak sa ahensya. Keso po na gawin at ibulsa lang ang ilang mga leader ang pondo ng gobyerno at kung ano-anong project ang ginagawa na hindi naman napapakinabangan ng lahat. Pinakamabuti po ilaan ang malaking pondo ng gobyerno para sa libreng hospital at medical ng lahat ng mamamayang Pilipino. Kung gagawin po ito ng gobyerno, lahat ay makakatanggap ng benepisyo, mahirap man o mayaman. Dapat talaga makasuhan yung mga nagwaldas ng pera ng bayan at wala dapat sinisino kahit pa sinong opisyal para patas ang batas. Nang hindi pa booking ang nawalang pera ng PhilHealth, ang monthly na binabayad ng mga members ay 100 pesos kada buwan at nang nabuking ang pagkawala ng milyong-milyong pera, ginawa na nilang 200 kada buwan ang binabayad ng mga members. Dapat kasuhan ng mga taong sangkot sa pagkawala ng PhilHealth Fund. Nasilip tuloy yung PhilHealth anomaly mo. Huwag kasing manilip ng dumi ng iba kung yung sarili mong dumi ay hindi mo pa nalinis. Dapat singilin yan dahil marami siyang nilokong OFW na naghuhulog sa PhilHealth. Akala niya nakalimutan na yung ginamit niya sa pangangampanya. End quote.